Kasado na malawakang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bukas po yan, kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bilang paghahanda, magpapakalat ang gobyerno ng mga sasakyang magbibigay ng libreng sakay sa mga maapektuhang pasahero. Saksi si Dante Perello. Kalahating lane lang muna ang sinakop ng mga miyembro ng grupong kadamay nang mag-dry run o mag-ensayo para sa 5 minutong pagharang sa EDSA North Triangle na ikakasa nila bukas. Pero bahagya pa rin nilang napabagal ang daloy ng trapiko kanina. Ang pagkilos ng kadamay sa EDSA North Triangle, sasabayan daw ng pagharang alas 6 ng gabi bukas sa Commonwealth Litex, Monumento, Cubao, Espanya at Quezon City Circle bilang protesta sa serye ng oil price hike. Hindi po ito perwisyo dahil malaki pong tulong ito at malaki pong pakinabang sa pangunahin ng may mga sasakyan at mga chopper na nagbiyahe na mga jeepney, mga kotse, yan lahat, mga bus. Minamadali na rin nilang tapusin ang mga gagamitin sa rally tulad ng banners at placards. Magsisimula sa umaga ang kabi-kabilang protesta ng Coalition Against Oil Price Increases o COWP sa Maynila, Marikina at Caloocan. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon, sabay-sabay ang magiging noise barrage sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Caloocan, Marikina, Parañaque, Taguig, San Juan, Quezon City, Mandaluyong at Muntinlupa. Ang mga pagkilos, sasabayan din ng transport caravan ng grupong Piston mula Quezon City Circle hanggang sa mga tanggapan ng Chevron, Petron at Shell sa Makati. Kahit ipatupad pa nila yan, isusulong pa rin namin yung 1 peso petition for a nationwide fare increase. Hindi lalahok bukas ang pasang Mazda pero may banta sila kapag hindi pa rin daw aaksyonan ang hiling nilang 50 sentimong provisional fare hike at 2 pisong dagdag sa minimum sa pamasahe. Ang hinihiling namin sa kanila isang makatao na 50 sentimos para pandagdag doon sa pangangailangan ng super. At kung ibibitin pa nila kami rito, sakali na kami mag-uusap. Ang driver ay hihinto ng pagpasada. Nakatenga rin ang petisyong 40 centavos per kilometer ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Ano pa ba hinaantay nila? No? Ang presyo ng krudo ay lubhang napakalaki na. Ang gobyerno nagbabala sa sinumang magtitigil pasada. Kung nag-violate sila sa terms and conditions ng prangkisa, pwede ho namin i-revoke yan. We always have maintained that this is a franchise, this is a privilege, not a right. You have to be responsible for your actions. If you do participate, you will have to face the consequences if any untoward incident happens. Bilang paghahanda, magpapakalat ang gobyerno ng mga sasakyang magbibigay ng libreng sakay, bukod pa sa mga magbabantay na tauhan ng LTFRB at pulisya. Ako si Dante Perello, ang inyong saksi.